Welcome back sa ating channel, mga kababayan. Isang mainit na usapin na naman ang pinag-uusapan ngayon. May mga aligasyon at haka-haka tungkol sa umano'y pagkakawatak-watak o pagkakataksilan sa isang kampo na tinutukoy ng ilang bilang kampo ni Kuting. Pero mahalagang tandaan, wala pang sapat na ebidensyang magpapatunay na totoo ang mga paratang na ito. Kung talagang may mga taong bago ng panig, malaking tanong ngayon kung ano ang dahilan. May hindi ba pagkakaunawaan? May mga dokumento o impormasyon bang maaaring lumabas? O isa lamang itong political maneuver na pinapalaki ng social media? Dito na papasok ang sinasabing magkakaalaman na kapag nagsimula ng magsalita ang mga dating kakampi, maaaring lumitaw ang mga kakaibang bersyon ng kwento at kung may mga dokumentong magpapatunay, mas magiging malinaw kung alin ang katotohanan at alin ang haka-haka. Pero hindi dapat basta maniwala sa bawat viral post o video. Sa ganitong klaseng kontrobersiya, mahalaga ang ebidensya, opisyal na pahayag at malinaw na dokumento. Kung may mga tunay na pagtataksilan man, ang pinakamahalagang tanong ay sino ang magsasalita, ano ang kanilang ilalabas, at mapapatunayan ba nila ang kanilang mga sinasabi. Dito natin makikita na talagang mahalaga na talagang busisihin ang bawat dokumento at mga ebidensya sa bawat panig dahil dito lamang dapat magbase ang mga judges kung sino nga ba talaga ang may mga ebidensya at may makakalap pa na kanilang mga kabalbalan na ginagawa sa bansa natin. Sa ngayon, abangan natin ang mga susunod na development dahil kung talagang may mga dating magkakampi na handang magsalita, maaaring mas lumalim pa ang kontrobersiya. At tandaan, ang katotohanan ay hindi dapat nakasalalay sa ingay ng social media. Dapat itong nakabatay sa ebidensya. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating tatalakayin. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga nagpabagang mga balita. Pagpapahayag, demokrasya, chuchu-chuchu. But sabi nga nila, sa bawat istorya, diba? Kung sino lang ang nagsusulat ng libro, lahat ng istorya, diba? Yun ang pabor sa kanila. Diba? Yun ang mga pabor sa kanila, yun lang syempre ang isusulat nila. Right? Mga kababayan? So, ano ang ibig natin sabihin dito? Mga palangga. Kanina nakita ko, dahil ko itong article nila, okay? Okay, where is that article kanina? Okay, here we go. How are you, my darling Clementine? Kumusta kayo? Kumusta kayo? Do you really miss me? Do you really miss me? Sayang ano, sana katabi ko kayo. May moment ako na, na parang cool-cool lang. Ngayon mga palangga, sa bawat istorya may dalawang laging may dalawang anggulo yan. Ang katotohanan at ang kasinungalingan. Sabi nga nila, history is written by the victors. Yung mga, yung mga buhay, 'di ba? Kahit nga nung mga buhay na let's say for example sa war, 'di ba? Nung panahon ng World War II, marami mga sinunog ng mga libro, marami mga isinulat ng mga kasinungalingan. So ganoon talaga. Kasi nga ang history natin, hindi naman yan lahat katotohanan. 'Di ba? Kung sino yung natira, kung sino ang makapangyarihan, pababanguin niya ang kanyang pangalan. So the same thing na nangyayari ngayon na ang mga nailalagay sa media ay ang mga kasinungalingan ni Bangag dahil nga hawak niya ang kapangyarihan, hawak niya ang pera, ang pondo ng bayan. But let's go back kung paano nagsimula si Ninoy. Where's that? Where nagsimula ang mga eksena sa banga. Okay, where that? Kasi sa nga panahon ngayon, ngayong araw na ito, ang mga ibinabalita ay ang pagpunta ng pamilyang Aquino
sa ito, tingnan mo 'to, Okay. Ito Advincula, itong ulol ng mga pari na ito, mga puwaka ng Inames, pilitin yung mga kadyutahan ng mga alpotera, alpot na mga kawatan sa kaban ng bayan. Okay, ang mga Aquino nagsimba, yun, the usual thing, nakasuot sila ng dilawan ever. Okay, where is that dilawan ever, darling? Okay. Ayan na, sikat na si Alfred, yung kagatin mo ako, Alfred! Gusto na ba yung mga ganyang eksena? Kagatin kita ang akon nga pototoy! But hindi yan ang natin, ang pinaka-highlight ng ating kwento ngayong araw. Now, here we go. Alright, so syempre the usual thing, di ba? O yung mga Aquino, nakadilawan sila. Alam mo, ibigay natin sa kanila yan. Okay? Ibigay natin ang kanilang pagdiriwang. The problem now, mga kababayan, alright? Sino ba si Ninoy? Ang number one kasi na tumatak sa akin, kung naalala ninyo, viral yan kahit na ilang beses ako nag-vlog yan, yung si Ninoy Aquino kasi, ay nagsimula siya bilang isang mamamahayag, di ba? Correspondent. So, binalikan natin yung kanyang history. Okay? Di ba pumunta siya sa Ninoy Aquino, isa sa mga traitor, kung merong meron namang traidorism. Word ko yon. Di ba, pumunta siya sa Korean War bilang isang journalist na kung saan kinover niya yung mga historical incidents. Mga pangyayari. Right? So pag-uwi niya ay meron siyang band-aid dito. Remember? Plaster. Na kunyari siya ay nasugatan, nakipaglaban, hindi naman sa sundalo. Okay? So noon pa lang, magaling na talaga mag-optics ang mga dilawan, ang mga pinklawan. Don't get me wrong, yes, nakipaglaban si Ninoy sa pagsiwalat ng mga katotohanan, ng mga kasinungalingan ni Marcos Sr. nung panahon yon. Pero may kasinungalingan lang siya. The fact na nagpanggap ka, naglagay ka ng band-aid, kunyari, natamaan ka sa Korean War, that's panlilin lang. Meaning, pare-pareho lang silang mapanlin lang sa atin. Okay? Sabi nga, ulit-ulitin natin, mga kababayan, itong mga dilawang ito, okay, niloko kayo. Okay na sana na okay, nakipaglaban sila para magkaroon daw tayo ng demokrasya. Hanggang ngayon, yung pinaglaban nilang demokrasya, wala kasi binaboy mismo ng pamilya, mismo si Chris Aquino ang bumaboy sa ipinaglaban ng tatay niya. Sabi ni Kay Tuason, komunista si Ninoy. O, tignan mo naman, di ba, mga kaalyado nila. They are aligned sa mga makakaliwang grupo. Right. Mamaya natin pag-usapan yung kadton mo ang akon nga nipol. Hindi ko natapos yan Parks. But let's talk about that later. Si Ninoy ay nagsimula bilang isang journalist noong 1949 at the age of 16 to 17, around 16 years old. Ang bata, di ba? Kaya nga noong 1950 to 1951, during the Korean War, ay naging Korean correspondent siya at young age. Okay? Sa The Manila Times. Alright? So pagbalik pala niya, ito ngayon ko ito nabasa, ay ginawaran siya ng award ng Philippine Legion of Honor. Alright? Para sa kanyang war reporting ni President Elpidio Quirino. Clap, clap, clap. Okay? Dahil dun sa band-aid solution niya siguro. Dahil sa mga band-aid niya. So ngayon, mga kababayan, alright? Googleable naman yon, researchable. Okay? Yung sinasabi kong may band-aid, chucho. Okay, fine. Si Ninoy ay isang correspondent. Then, later on, hindi ko na isa-isa yung mga history niya dito. Naging elected politiko siya sa Concepcion, Tarlac. Kumusta na nga pala ang Tarlac? Tignan no. Look at Tarlac now. Di ba binabaha kayo? Di ba? Hindi ako natatawa dahil binaha kayo. Look at Tarlac. Binabaha kayo, dumaan na mga hero ko na si Ninoy, naging presidente na si Cory, naging presidente na si Noynoy. How's Tarlac anyway? Mataas na ba? May mga flood control ba kayo? May mga infrastructures ba kayo? Anyone from Tarlac here? May mga classmate ako dati mga taga Tarlac. Nasaan kayo?
Maganda na ba? Bonggang-bongga na ba? Dahil nakipaglaban si Ninoy para sa bayan. Demokrasya, kaya nakamtan ng Pilipinas ang demokrasya, julul. Okay? Budol din talaga yan si Ninoy. Now, ngayon, mga kababayan, okay? Ano ang eksena dito kay Ninoy? Right? So, siya ay nakipaglaban kay Marcos Sr. Alright? Kritiko siya sa lahat ng mga pagnanakaw, mga human rights violation, yung mga ganyan, di ba? Then, inaresto siya noong 1972 dahil nga siya ay tagapagsalita o boses ng masa nung panahong yaon at ito ay nilabanan niya ang bangag, you know? Well, si senior hindi bangag, you know, kawatan lang talaga, right? Ngayon, ano lang, a little bit of taste of history. Noong 1972, nagkaroon nga ng martial law at isa doon si Ninoy ay nakulong. Alright? So 1973 to 77, okay, ay nilitis siya sa military tribunal dahil nga sa kasong subversion, murder at illegal possession of firearms. Siyempre, itinanggi ni Ninoy ang mga paratang ng Marcos Sr. administration. At nagsalita siya ang mga litanya ni Ninoy noon ay, I would rather die on my feet with honor than live on bended knees with shame. Alam mo, napakaganda ng sinabi niya. Di ba? Napakaganda ng sinabi ni Ninoy nung panahon na yon. Mas mabuti pang mamatay, mga kababayan, ng may dignidad, ng may honor, kesa mamatay ng nagmamanikluhod sa kahiyan laban dito sa kay senior. The 1977 ay sinintensyahan nga siya ng gurgur by firing squad. Right? Alam niyo naman ang storya na yan. Then nagkaroon siya ng heart problem. Dati sinasabi ko na, okay naman ang mga Marcos kasi nung nagkaroon ng heart problem si Ninoy, ang bait pa nga ni Marcos Sr. tsaka ni Imelda dahil pinayagan si Ninoy na magpagamot sa Estados Unidos kasi nagkaroon siya ng heart problem. May lumabas nga ng mga balita na binibigyan pa sila ng pera, di ba? Si Ninoy, hinahatira ng pera doon sa Boston. Remember that story? LCO pala, then nagkaroon siya ng speech sa Los Angeles noong 1981. Ilang beses natin pinlay yun nung mga panahon na yun, pero ngayon wala tayong play yung video at sinabi niya kasi halos master niya na ito mga kasinungalingan. The Filipino is worth dying for. Kasi during that speech noong 1981, mga kababayan, ay talagang tahasan na binabatikos ni Ninoy ang pagiging diktador, authoritarian ni Marcos Sr. Actually, tama si Ninoy doon. Lahat ng aspects na sinasabi niya, lahat ng angulo na the Filipino is worth dying for, tama naman yon. Pero worth dying for ba ngayon? Ang daming duwag. Then, 1983, lalong tumindi ang mga labanang Aquino. Okay, kahit si Ninoy nasa Amerika nagpapagamot, alright? Tumitindi ang labanan at doon na nga napabalita na si Senior ay may nagda-dialysis na, di ba nakita natin sa Made in Malacanang bullshit movie ni Daryl Yap, ni Amy Marcos na pinanood ko ng 3 beses at sinuportahan ko para kumita yung pelikula nila, yung pala budol. Ang dami ko talagang sinayang na pera, sinayang na panahon sa pakikipaglaban at suporta sa mga demonyo. Kung pwede ko lang siningilin sila lahat, so, pwede lang natin sila singilin sa mga ginastos natin na time and money, di ba? Kung pwede. Millions. Mayaman na tayo. Alright? Pero sabi pa niya, noong 1983, okay, gusto niyang umuwi ng Pilipinas. Sabi niya, I'd rather die a meaningful death than lead a meaningless life. Kaya umuwi ng Pilipinas yun eh.
Diba? Kasi gusto niyang makipaglaban para sa taong bayan. May point naman siya doon eh. Some part of it totoo. Okay? But now, na nakita natin yung pamilya niya na mga buhay katulad ni Christine. Okay? Si Noynoy okay pa, namatay yun eh. Namatay talaga yun ng siguro punong-puno ng sama ng loob dahil naging presidente si Marcos Jr., 'di ba? Si Adictus. Pero sayang kasi yung ipinaglaban ni Ninoy kung talagang totoo yung pinaglalaban niya. I believe na yung tungkol sa demokrasya, totoo yun na malaya. May nakikipaglaban naman na demokrasyang pamamayag. Eh. Pero merong catch behind the scene. Vested interest. Which is nakikita natin sa makabagong panahon. The 1983, ang panahon, August 21, that's why we are commemorating the traidorism and the kidnapism, kawatism, lahat, not only kay Ninoy, kay Satanas. Mamaya pupunta tayo kay Satanas. Kasi pinanganak noong August 21 ang isang kidnapper ng Pilipinas na sikat na patuloy na pinagnanakawan kayo at ngayon kaalyado na ng mga bangag. Diba? Dumating si Ninoy sakay ng China Airlines Flight 811 sa Manila International Airport. Napakadaming security forces ang nakapaligid sa kanya ng panahong yaon. Libo-libong personnel ang mga nandoon. Okay? Nung bago maganap ang paggurguration sa kanya. Okay? Ngayon, habang inilalabas si Ninoy ng mga military escort sa eroplano, siya ay binangbangbang at bumagsak sa airport tarmac. Doon nagtapos ang buhay ni Ninoy. Kaya, sineselebrate ang August 21 ng araw ng kanyang kamatayan sa paggugunita ng kanyang kabayanihan ayon sa kanyang pamilya at mga taga-suporta. Kasi sa akin, hindi siya bayani. Isa siyang traidor na may vested interest. Hindi niyo pwedeng ipilit ng mga taga-supporter ng Ninoy at ng mga Aquino na hero siya. Okay? Dahil ang tingin namin sa kanya ay traidor katulad din ni Marcos. Di ba? Related nga sila. Relatives yung mga yan. Ngunit, merong mga lumabas, okay, na umano ay si Galman ang pumatay. Ba't hindi gumurgor? Pero hindi na tayo pupunta dyan sa kay Galman na yan. Hanapin din ito yung mga importante. Ang tanong, sino nga ba talaga ang gumurgor kay Ninoy? Hanggang ngayon, questionable. May mga pasakali, may mga testamento, stated, well, not facts, di ba? Mga testamento, mga binitawang salita, okay? Statement ng Aquino family na nag-i-insinuate na ang Marcos government o Marcos ang nagpagurgur kay Ninoy. Okay? Alam nyo na yan. Yan yung mga tanong natin, sino ba talaga ang nagpagurgur kay Ninoy? Okay? Ngayon, mga kababayan, hanggang sa dumating ang punto de vista na dahil sa pangyayari, nagkaroon ng 1986 revolusyon na lumabas ang mga kaparian, nagsalita, alam nyo na yung mga history na yan, may nagwelga, okay? May nagcommand, yung mga panahong yun, yung mga katolikong pare, lumabas at gusto na nilang tapusin ang pamumuno ni Marcos Sr. And which is good kasi nung mga panahon na yun may nanindigan. The problem, itong mga kaparian ngayon, yung kanilang mga tinutuligsa na si Marcos Sr. ay magdanakaw, di umano, sabi nila, ay gumurgur. Ang nasa likod ng paggurgur kay Ninoy ay kasama ni Marcos Bangag Jr. Kaya etong putang inang history ng Pilipinas ay pawang kasinungalingan lahat. Ba? Sabi natin kanina, history written by the victors.
So pag wala na tayo sa mundo, later on, babaguhin na naman lang yung history. Okay? Babaguhin na naman yan. Iibahin na naman lang yung kwento. May lalabas na mga historians. May lalabas na mga Department of Historical, Factual, Eclabush, mga ganon. Babaguhin na naman nila yan. 1986, nag-people power. Okay? Then, naging presidente si Madyongera. Di ba? Si Madyongera, housewife, Cory Aquino. Doon na mayagpag ang mga dilawan. Yes, barkadahan. Cardinal si namatay na halos lahat sila. Okay? Namayagpag ang mga dilawan hanggang inimbitahan si Cory Aquino sa US Congress. Alright? At nagsalita siya doon. Ito ang statement niya, isa sa mga verbatim. Nag-speech siya sa US Congress. 3 years ago, I left America in grief to bury my husband, Ninoy. Di ba ganun magsalita yun? For myself and our children, Ninoy was a loving husband and father. And then we lost him irrevocably and more painfully than in the past. But his death was my country's resurrection. Ang ganda, di ba? Na isasabi niya dito, na si Ninoy Aquino, mga kababayan, ay nagbuwis ng buhay, nagpakasakit, at ginurgor ni Marcos Sr. Mga kababayan, he did not die in vain. May mga ganyan, di ba? Ngayon, ang sinabi ni Ninoy noon, nung siya ay nabubuhay pa, sa akin, Cory, I've always wanted to die for our country. Nasaan na, Cory? Ay, namatay na pala si Cory ko. Okay? Namatay na si Ninoy, namatay na si Cory. Umasenso ba bayan nyo? Lubog pa rin sa baka. Dahil pag-upo ni Cory, yung mga nauhaw sa pagnanakaw na mga nag-upo at nagsuporta sa kanya ay nagnakaw rin. Galit pala kay Senyor, galit si Senyor ay sugapa sa pagnanakaw, kaya pala si Ninoy at ang mga kaalyado niya ay hindi makapagnakaw nung panahong yaon. Kaya pare-pareho lang sila. Right? Ngayon, ang sabi ni Elsie, paano maging hero si Ninoy sa mga Ninoy, sa mga komunista? Lang siya hero. Okay? We all know that, palangga. Ngunit, datapwat, balikan natin. Kaya naman nang bumalik fast forward na tayo, kaya nung naging presidente si Cory, bida-bidahan ng mga dilawan. Lagi na lang, inilalatag sa inyo ang mga putahang yellow ribbon. Diba? Yellow eclabush na simbolo ng cancer sa lipunan. Ang yellow ay isang jaundice, delikado ang kulay na yellow. Pero ito hindi po ito yellow, gold to. Anyway, 2011, may interview si Chris Tiddy. Sinabi niya, we already know who ordered my dad's assassination. Alam pala ni Chris Aquino kung sino ang nag-order para gurgurin ang kanyang ama. Bakit wala kayong ginawa? 2011, sinabi niya, presidente na si Noynoy. Bakit hindi pinanagot? Ibig sabihin, niloloko lang tayong lahat. Kahit hanapin niyo yan. Sabi ni Chris Aquino, we already know who ordered my dad's assassination. Sino pa nga ba? Alright? Sabi niya, yung may question mark ay nagbubulag-bulagan. Okay? Sabi niya, ano sabi niya? Nagbubulag-bulagan lang. Ikayo ang nagbulag-bulagan. Kung naalala niyo, in-interview during, who's that interview? Chris Aquino, Chris Tiddy, and Arnel Ignacio. Yung pagbalik ni Bangag sa Pilipinas, di ba? May interview siya dyan. Ang sabi ni Chris dyan na lumalaki siya nung bata siya na ang tingin niya sa mga Marcos may sungay, meaning mga demonyo. Alright? Naalala niyo yung mga ganon? Ngayon,
Ang sabi ni Cristide diyan, na ang mga Marcos ay masasama. Kung naniniwala ka na ang mga Marcos, ang senior, ang pamilyang Marcos ay nag-utos na gumurgor sa ama mo, bakit ngayon, Chris Aquino, dumidilap ka sa bilat at sa buto ni Bangag at ni Satanas? Right? Niloko nyo ang mga Pilipino. Anong sinasabi ng tatay mo? Sa paniniwala mo na Filipinos are worth dying for. Pwede ba magurgor din kayo lahat? Paglaban nyo Pilipinas? So lahat ng ito, lahat ng nababasa nyo, lahat ito ay kasinungalingan dahil mayroong impluwensya ang makapangyarihan kung sino ang nasa media, kung sino ang may-ari ng periodiko nung panahong yun. May periodiko pa ba? May nagbibenta pa ba ng dyaryo ngayon? Yes, paikot-ikot lang ang kasinungalingan. Paikot-ikot lang kayo mga taga-Tarlac na lubog sa baha, na niloloko ng mga Aquino at kayo mga Ilocano sa Ilocos at buong Pilipinas. Actually, lahat niloko tayo ng Aquino Marcos.